Tanggap ang aming programa ng mensahe. Pinapaimbestigahan kung ligtas bang gamitin ang trending lotion daw ngayon sa maraming parte ng Mindanao. Itatanong ko lang po kung ang mga produktong ito ay FDA approved po ba o nasa tamang proseso? Concern lang po ako kasi ang dami nang gumagawa ng ganito. Ang sinasabing lotion, tinitimpla sa balde at planggana. Isinasalin hindi sa sachet o container, kundi sa mga plastic tub. At saka ibinibenta online. Talagang sobrang bisa sa akin, nakakaputi at nakakakinis ng balat. Ang lotion daw na ito ang di umano nagpapaputi sa maraming babae ngayon. Pero safe ba itong gamitin? Kasama sa mga naengganyong gumamit nito, ang magkaibigang sina Aliyah by Malayha at Lams na mga taga Maguindanao at Cotabato City. Bata pa lang daw si Lams, insecure na siya talaga sa kulay ng kanyang balat. May tin talaga ako tapos marami akong peklat. Sabi nila kahit gaano kapangit yung tao kung maputi, gusto ko kasi magpapaputi dahil sa asawa ko. Baka umanap ng iba, marami na akong nagamit pero hindi talaga nag-effect sa skin ko. Hanggang nakita niya sa kanyang timeline ang trending na lotion. May dalawang klase ito, ang bleaching lotion na inirekomenda sa beginners at mixed lotion na pang-maintenance. Kanya sabi ko mag-order ako ng yung malaki. Lahat ng feedback niya magaganda lahat. Ang mixed lotion na bili ni Lam sa halagang 120 pesos. Twice a day niya itong ipinapahid sa kanyang balat. Gabi at saka umaga. Bago ako maligo, magamit ako ng ganyan. Lahat, para pantay yung puti ba? At makalipas lang nga ang isang linggo, may nakita na raw siyang mga pagbabago. 7 days pa lang, nalis yung lahat ng maitim na peklat. Maraming nagsasabi sa akin, anong ginagamit mo, nagpapagluta ka ba? Sabi ko hindi. Talagang mixed lotion lang yung... Natutuwa ako sa pagbabago ng kutis niya, mas lalo siyang gumanda sa paningin ko. Si Aliyah naman, na-conscious sa kanyang umitim na mukha matapos silang mag-outing. Hanggang nakita raw niya ang mixed lotion sa post ng isa niyang kaibigan. Nakita ko yung My Day niya. So nag-comment ako doon. Sabi ko, ano yung post mo? Doon na nag-start na, sabi ko, dalhan mo ako nang itatry ko. 2 beses kada araw din daw kung gamitin ito ni Aliyah. At 1 buwan lang daw na tuloy-tuloy na paggamit nito, may nakita na raw siyang resulta. Marami na rin product, no, pampaputi. Kung saan ka naman talaga hiyang, doon ka. Pero rehistrado ba ito sa FDA o sa Food and Drug Administration? Itatanong ko lang kung ano-ano ang hinahalo nyo sa lotion, ma'am. Dumaan din kaya sa quality control, lalo't hinahalo lang ito sa planggana. Susunod! Para makasiguro, ipinatest namin ito. Base po sa chemical test, Ligtas nga bang gamitin ang pampaputi na patok daw ngayon sa mga taga Mindanao? I-research ko ito sa YouTube kung paano paghalo-haluin. Malalaman na sa ating pagbabalik. Ang nauuso raw na pampaputi ngayon sa ilang parte ng Mindanao, lotion na tinitimpla ng nakabalde at planggana. 7 days pa lang, nalis yung lahat ng maitim na peklat. Maraming nagsasabi sa akin, anong ginagamit mo, nagpapagluta ka ba? Sabi ko hindi. Talagang mixed lotion lang yung... Marami na rin product, no, pampaputi. Kung saan ka naman talaga hiyang, doon ka. Isa sa gumagawa ng trending na lotion, natuntun namin sa Sharif Agwak sa Maguindanao, si Bayhani. Ang mixed lotion at bleaching, nagsimula po ito noong 2021. Ginamit ko siya after 3 months. Nakita ko na may effect na siya sa skin ko. Ipinakita ni Bayhani sa aming team ang paggawa nito. Mag-gloves po tayo para po malinis ang ating gagawin. Kaya po siya natawag na mixed lotion kasi pinaghalo-halo po natin yung whitening lotion na product. 5 raw ang gamit nilang mga sangkap, lotion, powder, sabon at tubig. May idinagdag din daw siya na sikretong sangkap.
Hindi ko na pakita yung lahat ng kung ano man yung nilagay ko doon kasi for private po. Research ko ito sa YouTube kung paano paghalo-haluin. Para madali ang paghalo, tinitimpla niya ito at hinahalo gamit ang hand mixer. After 1 hour, pwede na po natin ilagay sa container. Ang bleaching lotion, mas effective daw kung ipapahid sa balat sa loob ng 1 hanggang 5 oras. Ginagawa ko ng example yung sarili ko kasi ako sensitive skin talaga ako. Dati po talaga akong maitim. Ginamit ko siya, after 3 months, may effect na siya sa skin ko. At dahil umipek sa kanya, ibinenta na nga ito ni Bayhani online. After 3 weeks or 1 month, sinisend nila sa akin kung ano yung pagbabago sa skin nila. Yung sa mixed lotion talaga, may nagsisend talaga sa akin na, wow ma'am, amazing, naalis yung melasma ko, naalis yung stretch mark ko. Ang kanilang produkto mas mabenta raw ngayong Disyembre dahil sa in-demand niyang lotion. May nag-alok daw sa kanya ng pera para malaman kung ano ba ang gamit niya ritong formulation. Nasa mga 30K ng offer siya na, ma'am, pwede ko kunin yung ingredients ng product mo? Sabi ko, ma'am, hindi po talaga pwede. Kahit bigyan mo pa ako ng ganitong pera, hindi talaga ako papayag. Pero may ibang nababahala kung ligtas ba ang trending lotion. Dapat po naka-gloves po kayo and naka-cover po buhok nyo. Concern ko lang. Hindi natin ma-identify isa-isa yung mga ingredients noon. Kailangan nating i-watch out yung mga delikadong bagay na pwedeng nagkaroon ng sensitive reaction yung ating skin. Kagaya ng pamumula, pangangate. Kapag ka po ito'y na-experience natin, dapat pigilan natin ang paggamit ng produkto dahil kapag ka ating tinuloy pa ito po ay nakakasama. Kaya ipinasuri namin ang chemical composition nito. Base po sa chemical test, wala po siyang mercury or lead, so not detected. Ibig sabihin nun, hindi po tumaas sa normal limit ng detection. Ngunit, hindi po natin masasabi kung siya ay safe. Kasi sa bleaching solutions po, iba-ibang laman nito. Considering sa ating test, hindi po talaga nating malalaman kung siya ay totally okay. Unless na meron po tayong FDA approval at ito po ay nagdaan sa iba't ibang tests para malaman kung ang concentrations ay within the limit na set ng ating universal standards ng World Health Organization at ng FDA. Gayunman, napag-alaman namin na ang ibinibentang lotion ni Bayhani hindi rehistrado sa FDA o sa Food and Drug Administration. Ang high risk po nito is hindi po na suring maigi yung produkto kung ito po ba ay mabuti o may bagay na nakakasama para sa atin. Sa planggana lamang. So pwede po itong mag-cause ng mga contamination, bacterial, fungal, na pwedeng makaapekto sa ating produkto. Si Bayhani, susunod naman daw sa proseso para maging legal ang kanyang mga produkto. Talagang i-apply ko sa FDA. Siguro na palawakin talaga ang product na ito. Konti lang talaga kasi ang budget ko. Nung sinakop tayo ng mga Amerikano, dahil mga Amerikano sila, maputi, ito yung standard na sinet nila. Kung sa tingin mo doon ka masaya, magbo-boost no, yung self-confidence mo, di okay lang, gawin mo. Ang kailangang baguhin natin, yung mindset at yung kultura ng Pilipino na superior yung mas maputi. Sa ating mga lahing kayumanggi, marami ang lokong-loko sa mga pampaputi. Nasa inyo ng pagpapasya kung anong gusto nyo sa inyong sarili. Ang sa amin lang, siguraduhing ligtas ang mga gagaming produkto sa inyong mga balat. Aprobado ng FDA para ligtas mong ma-achieve ang pangarap mong kutis. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.